Maligayang pagdating sa isa pang kwento ng pag-asa. Ngayon, ibabahagi namin ang isang nakakaantig na salaysay tungkol sa isang mahirap na kasambahay na inapi ng mga mayayaman. Pero may lihim siyang pagkatao na magpapabago sa lahat. Ito ay milyonaryong mapanghusga sa mahirap na kasambahay. Gulat sila sa tunay niyang pagkatao. Kabanata 1. Ang pagdating ng kasambahay. Sa isang malawak na mansyon sa gitna ng mataong Maynila, naninirahan ang pamilya ni Don Ricardo Villanueva, isang kilalang milyonaryo at negosyante na ang pangalan ay hinintay ng takot at galang sa mundo ng negosyo. Ang kanyang bahay ay isang palasyo na karangyaan, mga marmol na sahig na kumikinang sa liwanag ng mga kristal na chandelier, malalaking bintana na may makukulay na kortina, at mga muebles na gawa sa pinakamahal na kahoy mula sa ibang bansa. Sa labas, ang hardin ay puno ng mga bulaklak na bihirang makita, at isang malaking fountain ang nagsisilbing sentro ng kanilang malawak na bakuran. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng mansyon, ang tunay na kwento ay nagsisimula sa isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Isang maagang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat at ang mga ibon ay umaawit sa mga puno, isang payat na babae ang tumuntong sa marmol na hagdan ng mansyon. Siya si Maria Santos, 25 taong gulang, mula sa isang maliit na baryo sa Batangas. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng simple sa likod at ang kanyang damit ay isang kupas na blusa at palda na halatang ginamit na ng maraming taon. Sa kanyang kamay ay isang lumang bag na gawa sa sinulid na naglalaman ng kakaunting gamit, ilan lamang damit, isang larawan ng kanyang pamilya, at isang maliit na rosaryo na palagi niyang dala. Magandang umaga po, sabi ni Maria sa mahinang boses habang kinakabahan siyang tumingin sa malaking pintuan ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid din ng takot. Siya ang bagong kasambahay. Inirekomenda ng isang malayong kamag-anak na nagtrabaho rin sa pamilya Villanueva noon. Ang kanyang layunin ay simplo, magtrabaho ng maayos upang suportahan ang kanyang pamilya sa probinsya, na nahihirapan mula nang mawala ng trabaho ang kanyang ama dahil sa pagsara ng isang lokal na pabrika. Ang pintuan ay binuksan ng isang matandang butler, si Mang Tino, na may malamig na tingin. Ikaw ba si Maria? Halika, pasok ka. Huwag kang mag-aksaya ng oras, sabi niya habang iniinspeksyon siya mula ulo hanggang paa. Si Mang Tino ay matagal nang nagsisilbi sa pamilya, at kahit mabait sa puso, ang kanyang mukha ay parang laging galit dahil sa mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng mahigpit na utos ni Don Ricardo. Sa loob ng mansyon, sinalubong si Maria ng pamilya Villanueva na parang mga hari at reyna sa kanilang trono. Si Don Ricardo, isang lalaking may matalim na mga meta at naka-Amerikana, ay nakaupo sa isang malaking sofa, hawak ang isang tasa ng mamahaling cup. Sa kanyang tabi ay si Donna Isabel, ang kanyang asawa, na may suot na makintab na kwintas na diamante at damit na parang galing sa fashion show sa Paris. Ang kanilang dalawang anak, si Carlo at si Sofia, ay naroon din. Si Carlo, isang binata na may mapang uyam ng ngiti, ay nakaupo habang naglalaro sa kanyang mamahaling cellphone, at si Sofia, isang dalagang laging naka-make-up, ay abala sa pagkuha ng selfie para sa kanyang social media. Ano ba yan? Sabi ni Donna Isabel, habang tinitigan si Maria mula ulo hanggang paa. Mukha kang basahan. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo, dahil hindi kami tumatanggap ng mga palpak dito. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, at ang kanyang ngiti ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Maria. Si Carlo ay tumawa ng malakas, habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang phone. Galing ka ba sa bukid? Huwag mong madumihan ang mga kotse ko. Ha? Mahal ang mga yon. Hindi mo kayang bayaran kahit magtrabaho ka ng isang taon. Ang kanyang mga kaibigan, na naroon para sa isang impromptong pagtitipon, ay tumawa rin na lalong nagpadama kay Maria ng kahihiyan. Si Sofia naman ay nagtaas ng kilay habang nagpapahid ng lip gloss. Ew, ikaw ang bagong kasambahay. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Ha? Ang mga bag ko ay imported. Hindi mo alam ang halaga niyan. Sabi niya,
bago bumalik sa kanyang salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Si Don Ricardo, na abala sa pagbabasa ng dyaryo, ay tumingin kay Maria ng isang segundo lamang. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago ako bumalik mula sa opisina. Kung hindi, wala kang trabaho bukas, sabi niya sa malamig na tono, bago muling ibinalik ang tingin sa kanyang pepel. Si Maria ay tumango lamang, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang bag. Opo, sir, ma'am, sabi niya habang pinipilit na ngumiti kahit ang kanyang puso ay nadudurog sa mga salitang narinig. Inakala niya na handa siya sa ganitong treto, ngunit ang unang araw pa lang ay parang isang buong buwan ng hirap. Sinimulan ni Maria ang kanyang trabaho. Sa kusina, nagluto siya ng almusal para sa pamilya, sinigang at adobo, ayon sa reseta ng kanyang ina, na kilala sa kanilang baryo. Ngunit nang ihayin niya ito, agad na nagreklamo si Donna Isabel. Ano ba itong pagkain na to? Mukhang pagkain na mahirap. Itapon mo yan at magluto ulit, sabi niya habang itinuro ang basurahan. Si Maria ay tumango at naglinis, kahit ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom. Sa buong araw, si Maria ay nagtrabaho ng walang tigil. Nagwalis siya ng mga sahig, naglaba ng mga damit na mas mahal pa kaysa sa kanyang buwanang kita, at naglinis ng mga banyo na mas malaki pa kaysa sa kanilang bahay sa probinsya. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulungan ng pamilya, mga salitang puno ng panghuhusga at pagmamalit. Sa gabi, pagod na pagod, si Maria ay bumalik sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Isang simpleng kama, isang lumang ventilador, at isang maliit na bintana ang tanging naroon. Umupo siya sa kama, hinawakan ang kanyang rosaryo, at nagdasal. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na ito. Alam ko po na may dahilan ang lahat. Habang nakaupo, kinuha niya ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Sa loob nito, isinulat niya ang mga narinig niya sa araw na iyon, mga usapan ng pamilya tungkol sa negosyo ni Don Ricardo, mga salitang may bahid ng pag-aalala tungkol sa isang problema sa kumpanya. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng determinasyon. Hindi ako dito para lamang maging kasambahay. Bulong niya sa sarili. May misyon ako. Sa labas, ang buwan ay maliwanag, ngunit ang mansyon ay puno ng mga lihim. Ano kaya ang plano ni Maria? At bakit siya tunay na naroon? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kwento ng pag-asa. Kabanata 2, ang mga pang-aapi at paghihirap. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng pamilya Villanueva ay parang isang walang katapusang pagsubok para kay Maria Santos. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa malakas na katok ni Mang Tino, ang matandang butler, sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Maria, gising na. Huwag kang magpatulog-tulog. Maraming trabaho, ang sigaw niya, kahit na ang orasan ay nagpapakita pa lamang ng alas 5 ng umaga. Si Maria, bagamat pagod mula sa mahabang araw ng trabaho kahapon, ay agad na bumangon, nagilamos, at nagbihis ng kanyang kupas na uniform. Ang kanyang mga meta, bagamat puno ng determinasyon, ay may bahid ng lungkot sa bawat insultong natatanggap. Sa kusina, si Maria ay naghahanda ng almusal para sa pamilya, mainit na pandesal, itlog, at kap ayon sa mahigpit na utos ni Donna Isabel. Ngunit kahit na maingat ang kanyang pagluluto, palaging may reklamo. Ano ba itong kap? Mukhang tubig mula sa ilog, sabi ni Donna Isabel habang itinapon ang tasa sa lababo. Ang tunog ng basag nito ay parang punyal sa puso ni Maria. Magluto ka ulit at siguraduhin tama na, dagdag niya, bago umalis patungo sa kanyang spa appointment. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa marmol na sahig. Si Maria ay tahimik na naglinis ng mga basag na piraso, habang ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom, dahil hindi siya pinapayagang kumain ng perehong pagkain ng pamilya. Sa sala, si Carlo, ang anak ni Don Ricardo, ay laging abala sa kanyang mamahaling cellphone o sa kanyang mga kaibigan na madalas dumalaw. Isang araw, habang nagwawali si Maria sa ilalim ng malaking sofa, narinig niya ang mga kaibigan ni Carlo na tumatawa. "Wey, Carlo, sino yang kasambahay niyo?"
Parang galing sa bundok, sabi ng isa, habang itinuro si Maria. Si Carlo ay ngumisi, habang hinagis ang isang pairs ng mamahaling sapatos patungo sa kanya. Maria, linisan mo to at bilisan mo. Hindi ka ba nag-aral? Ang bagal mo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam, at ang kanyang mga kaibigan ay tumawa ng mas malakas. Si Maria ay tumango lamang, kinuha ang sapatos, at naglinis, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kahihiyan. Si Sofia, ang bunsong anak, ay hindi rin nagpapaubaya sa pang-aapi. Isang hapon, habang si Maria ay naglalaba ng mga damit sa likod ng mansyon, lumapit si Sofia, suot ang kanyang bagong damit mula sa isang sikat na boutique. Maria, bakit ang tagal mo maglaba? Ang mga damit ko ay kailangang malinis para sa party mamaya. Sabi niya habang itinapon ang isang mamahaling bag sa lupa. Huwag mong hawakan na marumi ang mga yan, ha? Hindi mo alam kung gaano kamahal ang mga bag ko. Degdeg niya, bago umalis para mag-ayos ng kanyang make-up. Nang aksidenteng madumihan ni Maria ang isang puting damit ni Sofia dahil sa sabon, sumigaw si Sofia, "Inutil ka, mawawalan ka ng trabaho dahil diyan." Si Maria ay humingi ng paumanhin, ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng galit ni Sofia. Ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating isang gabi, nang magdaos ng isang malaking hapunan ang pamilya Villanueva para sa mga business partners ni Don Ricardo. Si Maria ay nagtrabaho ng walang tigil, nagluto ng mga putehe tulad ng kare-kare at leksyon, nag-ayos ng mesa, at nagdala ng mga inumin. Ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, aksidenteng natapon ni Maria ang isang baso ng tubig sa carpet dahil natisod siya sa isang upuan na iniwan ni Carlo. Ang buong silid ay natahimik at ang mga mata ng pamilya ay tumuon sa kanya. "Ano ba yan, Maria? Inutil ka talaga," sigaw ni Don Ricardo habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Huwag kang bigyan ng hapunan ngayon bilang parusa." Dagdag niya. Si Donna Isabel ay tumawa habang sinabi sa mga bisita, "Presensya na, mahirap kasi talaga makahanap ng magandang kasambahay." Si Maria ay yumuko, naglinis ng tubig at umalis ng silid. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha na pinipilit niyang itago. Sa kabila ng mga pang-aapi, si Maria ay nanatiling matatag. Sa gabi, sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang notebook at isinulat ang mga narinig niya sa araw na iyon. Habang naglilinis sa opisina ni Don Ricardo kaninang umaga, narinig niya ang isang tawag sa telepono. "Huwag kang mag-alala, itinatago natin ang mga dokumento. Walang makakaalam ng korupsyon sa kumpanya," sabi ni Don Ricardo sa kabilang linya. Si Maria, gamit ang kanyang simpleng cellphone, ay lihim na nag-record ng bahagi ng usapan. Sa kanyang notebook, isinulat niya rin ang mga detalye ng mga business partners na dumalo sa hapunan, mga pangalan at mga pahiwatig ng mga illegal na gawain na nabanggit sa pagitan ng mga tawa at pag-inom. Bago matulog, si Maria ay nagdasal muli, hawak ang kanyang rosaryo. "Panginoon, alam ko po na may dahilan kung bakit ako narito. Tulungan mo akong maging matapang," bulong niya. Sa dilim ng kanyang kwarto, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya narito lamang para maging kasambahay, may mas malaking misyon siya. Habang ang mansyon ay natutulog, ang mga lihim nito ay unti-unting nabubunyag sa mga kamay ng isang simpleng dalaga mula sa Batangas. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata. Kabanata 3, ang lihim na pagkatao. Ang mga araw sa mansyon ng pamilya Villanueva ay lalong nagiging mabigat para kay Maria Santos. Ang bawat oras ay puno ng mga utos, tang-alipusta, at mga hamon na parang sinadya upang durugin ang kanyang espiritu. Ngunit sa kabila ng mga pang-aapi, isang lihim ang nagbibigay lakas kay Maria. Isang lihim na nagpapakita na hindi siya ordinaryong kasambahay. Sa kabanatang ito, unti-unting nabubunyag ang tunay niyang pagkatao, habang ang mga pader ng mansyon ay nagsisimulang magbunyag ng mga sikretong itinago ng pamilya Villanueva. Isang gabi,
habang ang buong mansyon ay tahimik maliban sa mahinang tunog ng aircon at ang malayong ingay ng mga sasakyan sa Maynila. Si Maria ay naglinis sa opisina ni Don Ricardo. Ang silid ay malaki, na may mga istante ng mga libro na hindi kailanman nahawakan, isang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy, at isang malaking portrait ng pamilya Villanueva na nakasabit sa pader, na parang mga diyos na nagmamasid. Habang nagpupunas ng alikabok, napansin ni Maria ang isang maliit na drawer sa ilalim ng mesa ni Don Ricardo. Ito ay nakalok, ngunit ang susi ay nakalimutang natira sa isang sulok ng mesa na parang tanda ng kapabayaan ng milyonaryo. Sa kanyang puso ay may kaba, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas. Panginoon, gabayan mo ako, bulong niya habang maingat na kinuha ang susi at binuksan ang drawer. Sa loob ay isang folder na may markang confidential. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanleki, mga dokumento ng mga transaksyon, resibo at sulat na nagpapakita ng money laundering at korupsyon sa kumpanya ni Don Ricardo. May mga listahan ng mga manggagawa na hindi nabayaran ng tamang sahod at mga kontrata na nagpapakita ng illegal na pagbebenta ng lupa sa probinsya. Ang isa sa mga dokumento ay may pangalan ng kanyang sariling baryo sa Batangas, kung saan ang kanyang ama ay nawalan ng trabaho dahil sa pagsara ng isang pabrika na pag-aari ng kumpanya Villanueva. Kaya pala, bulong ni Maria, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa halo ng galit at pag-asa, lumalabas na si Maria ay hindi lamang isang kasambahay. Siya si Agent Maria Santos, isang lihim na ahente ng National Bureau of Investigation (NBI), na ipinadala upang imbestigahan ang mga illegal na gawain ng pamilya Villanueva. Ang kanyang misyon ay nagsimula nang makatanggap ang NBI ng mga reklamo mula sa mga manggagawa ng kumpanya na nagsabing sila ay inaapi at dinadaya. Si Maria ay nagboluntaryo para sa misyon dahil ang kanyang sariling pamilya ay biktima rin ng ganitong kawalan ng katarungan. Sa kanyang simpleng cellphone, lihim niyang kinunan ng larawan ang mga dokumento habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ito na ang ebidensya na hinintay natin, bulong niya. Ngunit ang gabi ay nagdala rin ng bagong pagsubok. Habang inilalagay niya pabalik ang folder, narinig niya ang mga yabag ni Carlo, ang anak ni Don Ricardo, na papalapit sa opisina. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking kurtina, habang ang kanyang hininga ay halos tumigil. Si Carlo ay pumasok, mukhang galit, at nagsalita sa telepono. Kailangan nating itago ang mga dokumento ng pabrika sa Batangas. May mga manggagawa na nagrereklamo na naman. Sabi niya habang hinintay ang sagot ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Carlo. Ako ang bahala. Sagot ni Don Ricardo mula sa kabilang linya. Nang umalis si Carlo, si Maria ay huminga ng malalim, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Kinaumagahan, ang pang-aapi kay Maria ay lalong lumala. Sa kusina, habang naghahanda ng almusal, si Donna Isabel ay sumigaw. Maria, bakit napakatagal mo? Hindi ka ba talaga marunong? Mukha kang walang pinag-aralan. Habang itinapon ang isang pleto ng pagkain sa basurahan, ang mga mata ni Maria ay nanatiling nakayuko, ngunit ang kanyang puso ay puno ng galit. Si Sofia, na dumating para kunin ang kanyang cup, ay tumawa. Maria, hindi mo ba alam na ang mga tulad mo ay para lang maglinis? Huwag kang magmalaki, ha? Sabi niya habang itinulak ang isang baso ng juwis patungo sa gilid ng mesa na muntik nang natapon. Sa tanghali, si Don Ricardo ay nagutos kay Maria na linisin ang garehe, kung saan naroon ang mga mamahaling sasakyan ni Carlo. Habang nagpupunas ng isang sports car, si Carlo ay lumapit at sinabi, "Huwag mong gasgasan yan. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Mas mahal pa yan kaysa sa buong buhay mo." Ang kanyang mga kaibigan, na naroon para makipagkwentuhan, ay tumawa, at isa sa kanila ay naghulog ng isang leta ng soda sa sahig na sinadyang gawin para linisin ni Maria. "Bilisan mo, kasambahay," sigaw nila. Sa kabila ng lahat, si Maria ay nanatiling tahimik. Sa gabi, sa kanyang kwarto,
Kinuha niya ang kanyang notebook at isinulat ang mga narinig niya mula sa usapan ni Carlo. Lihim din siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang kontak sa NBI. May ebidensya na ako, sir. Pero kailangan ko pa ng oras para makumpleto ang kaso. Ang sagot ay mabilis. Mag-ingat, Agent Santos. Delikado ang misyong ito. Habang hinawakan ang kanyang rosaryo, nagdasal si Maria, Panginoon, tulungan mo akong magtagumpay para sa aking pamilya at sa mga inaapi. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng determinasyon. Hindi siya isang ordinaryong kasambahay. Siya ay isang mandirigma ng katarungan na handang harapin ang mga hamon upang ilantad ang katotohanan. Ngunit paano niya ito gagawin nang hindi natutuklasan ng pamilya Villanueva? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng Kwento ng Pag-asa. Kabanata 4, ang pagsisimula ng Reviravolta. Ang mansyon ng pamilya Villanueva ay puno ng kaguluhan sa isang gabi ng malaking salusalo. Ang mga bisita, mga mayayamang negosyante, politikong may ngiti ng kasinungalingan, at mga kaibigang laging nakabranded na damit ay nagtitipon sa malawak na sala na pinalamutyan ng mawa. Bulaklak at crystal na chandelier. Ang hapag ay puno ng mamahaling pagkain, leksyon, care at mga imported na alak na nakakahalaga ng libu-libong piso bawat boat. Sa gitna ng ingay ng tawanan at musika, si Maria Santos, ang kasambahay na hinintay ng lahat bilang isang anino lamang, ay abala sa pagsiserve ng mga inumin at paglilinis ng mga natirang pinggan. Ngunit sa kanyang puso, isang plano ang unti-unting nabubuo, at ang gabi na ito ang magiging simula ng isang malaking pagbabago. Habang nagdadala si Maria ng isang tray ng mga baso ng alak, isang bisita, isang lalaking naka-Amerikanang mamahalin, ay sumigaw sa kanya. Hoy, kasambahay, bilisan mo nga. Hindi mo ba alam na mahalaga ang mga bisita rito? Ang kanyang boses ay puno ng pangmamalit, at ang iba pang mga bisita ay tumawa, na parang si Maria ay bahagi lamang ng dekorasyon ng mansyon. Si Donna Isabel, na nakaupo sa dulo ng mesa na may suot na gown na kumikinang, ay nagdagdag ng pang-aasar. Maria, kung hindi ka marunong mag-serve, bumalik ka na lang sa probinsya mo. Sabi niya habang nagtaas ng kilay at ngumiti sa kanyang mga kaibigan. Si Maria ay tumango lamang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa bawat kilos ng pamilya. Sa kusina, habang naghuhugas ng mga pinggan, narinig ni Maria ang isang lihim na usapan mula sa kalapit na silid kung saan nagtipon sina Don Ricardo at ang kanyang mga business partners. Kailangan nating tapusin ang deal sa lupa sa Batangas, sabi ni Don Ricardo sa mababang boses. Kung maipapasa natin ito, mas malaki ang kita natin, ay kailangang paalisin ang mga manggagawa sa pabrika. Ang isang partner, isang lalaking may bigot at nakagintong relo, ay tumawa. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Walang makakaalam. Ang mga mahihirap ay hindi magrereklamo. Wala silang laban. Si Maria, na nagtago sa likod ng isang pader, ay lihim na kinuha ang kanyang cellphone at na-record ang usapan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa halo ng takot at galit. Sa sandaling iyon, napagdesisyunan ni Maria na oras na upang kumilos. Sa kanyang maliit na kwarto pagkatapos ng party, kinuha niya ang kanyang notebook at isinulat ang mga detalye na narinig, mga pangalan ng mga kasama sa deal, ang lokasyon ng lupa, at ang plano na paalisin ang mga manggagawa. Gamit ang isang lihim na messaging app, nagpadala siya ng ulat sa kanyang superior sa NBI. Sir, may bagong ebidensya ako. Malapit na natin silang mahuli. Ang mensahe niya. Ang sagot ay mabilis at malinaw. Agent Santos, maghanda ka. Bukas, magsisimula ang operasyon. Mag-ingat. Ngunit bago pa man dumating ang umaga, ang pang-aapi kay Maria ay lalong lumala. Si Carlo, na lasing mula sa party, ay nag-utos sa kanya na linisin ang buong sala mag-isa kahit na hating gabi na. Bilisan mo, Maria. Hindi ka ba marunong magtrabaho? Kung kailangan, magpuyat ka. Sabi niya habang itinapon ang isang baso ng alak sa sahig na nagdulot ng malaking gulo.
Si Maria ay naglinis ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay pagod na pagod. Ngunit ang kanyang isip ay nakatutok sa kanyang misyon. Kinaumagahan, si Donna Isabel ay muling ng api. Habang naghahanda si Maria ng almusal, sinabi ni Donna Isabel, "Maria, hindi ka ba talaga marunong? Mukha kang walang kwenta. Kung hindi mo kaya ang trabaho, umalis ka na." Ang kanyang boses ay matalim at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Si Maria ay tumango lamang, ngunit sa loob, naghahanda na siya para sa isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa NBI. "Agent Santos, handa na ang team. Maghintay ka ng signal." Sa gitna ng mga pang-aapi, ang determinasyon ni Maria ay lalong tumibay. Alam niya na ang kanyang lihim na pagkatao bilang isang ehente ng NBI ay malapit ng mabunyag at ang mga masasamang gawain ng pamilya Villanueva ay malapit ng matapos. Ngunit paano niya pananatilihing lihim ang kanyang plano sa gitna ng mga mata ng pamilya? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng Kwento ng Pag-asa. Kabanata 5, Ang Pagbubunyag at Gulat. Ang umaga sa mansyon ng pamilya Villanueva ay tahimik. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nawasak ng isang malakas na katok ang tumunog sa malaking pintuan ng mansyon. Si Maria Santos, na abala sa paghahanda ng almusal sa kusina, ay natigilan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Alam niyang ito na ang hinintay niyang sandali. Sa labas, narinig niya ang malalakas na boses ng mga lalaki at ang tunog ng mga sasakyan. Buksan ang pinto. National Bureau of Investigation, sigaw ng isang autoridad. Ang buong mansyon ay parang nagyelo sa gulat, habang si Maria ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na himawak sa kanyang apron upang itogo ang kanyang kaba. Sa sala, si Don Ricardo ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla. "Ano ang ibig sabihin nito?" sigaw niya, habang ang kanyang asawang si Donna Isabel ay nagmamadaling bumaba mula sa kanilang kwarto, suot pa rin ang kanyang silk robe. Si Carlo at Sofia, nakatatapos lang mag-almusal, ay nagtinginan, parehong naguguluhan at natatakot. Ang pintuan ay binuksan ni Mang Tino, ang butler, at pumasok ang isang grupo ng mga ahente ng NBI, pinangunahan ng isang lalaking may matigas na mukha, si Agent Castillo. "Don Ricardo Villanueva, may warrant of arrest kami para sa iyo," sabi ni Agent Castillo habang iniabot ang isang papel na may selyo ng gobyerno. "Ikaw ay inaaresto dahil sa money laundering, korupsyon at pagsasamantala sa mga manggagawa ng iyong kumpanya." Ang pamilya ay nagulat. "Ano ito? Sino ang nag-report?" "Walang katotohanan ito," sigaw ni Don Ricardo habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Donna Isabel ay sumigaw. "Hindi totoo. Kami ang mga biktima dito," habang hinawakan ang kanyang dibdib, parang aatekehin sa puso. Si Carlo ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Sino ang may ganang gumawa nito? Walang makakalaban sa amin." Si Sofia, nakaraniwang puno ng pagmamataas, ay nagsimulang umiyak habang hinawakan ang kanyang cellphone na parang ito ang magliligtas sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Maria ay lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. Ang lahat ay napatingin sa kanya at ang silid ay biglang natahimik. "Ako ang nag-report," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kinuha niya ang kanyang apron at inilabas ang isang badge mula sa kanyang bulsa. "Ako si Agent Maria Santos ng National Bureau of Investigation. Matagal ko nang iniimbestigahan ang mga illegal na gawain ng pamilyang ito." Ang kanyang mga mata ay kumislap ng determinasyon, habang ang badge ay kumikinang sa liwanag ng chandelier. Ang pamilya Villanueva ay parang nabato sa gulat. Si Carlo ay napaatras, ang kanyang bibig ay nakabuka. "Ikaw?" Ang kasambahay, bulong niya, hindi makapaniwala. Si Sofia ay napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay huminto sa sobrang pagkabigla. Si Donna Isabel ay napaupo sa sofa habang sinasabi, "Hindi ito totoo. Paano mo nagawa ito sa amin?" Si Don Ricardo, nang gayon ay hinintay na ng mga NBI agents,
ay tumingin kay Maria na parang nakakita ng multo. Ikaw ang sumira sa akin, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot kaysa galit. Si Maria ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng katarungan. Dahil sa inyong korupsyon, maraming pamilya ang naghirap. Ang aking sariling ama ay nawalan ng trabaho dahil sa pagsara ng inyong pabrika sa Batangas. Ang mga manggagawa na inyong dinaya, ang mga lupa na inyong ninakaw, lahat iyon ay may ebidensya ng gayon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga larawan ng mga dokumento na kanyang natuklasan sa opisina ni Don Ricardo. Ang katotohanan ay hindi ninyo may tatago, sabi niya habang ang mga ahente ay nagsimulang magsiyasat sa mansyon. Ang pamilya ay nagmakaawa. Si Donna Isabel ay umiyak. Maria, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Si Carlo ay sumubok magmalaki. Hindi mo kami kayang kalabanin, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng lakas. Si Sofia ay tahimik lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit si Maria ay nanatiling matatag. Ang hustisya ay para sa mga inaapi, hindi para sa mga tulad ninyo na nang-aabuso. Sabi niya, bago tumalikod at sumama sa mga ahente ng NBI. Habang inilalabas si Don Ricardo mula sa mansyon, nakaposas at hinintay ng mga sasakyan ng NBI, ang mga mata ni Maria ay nanatiling nakatutok sa layunin. Ang kanyang misyon ay malapit na matapos, ngunit ang tunay na aral ay hindi pa nagtatapos. Ano ang mangyayari sa pamilya Villanueva at paano magbabago ang buhay ni Maria? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng Kwento ng Pag-asa. Kabanata 6, ang aral at pag-asa. Ang mansyon ng pamilya Villanueva, na dating puno ng karangyaan at pagmamataas, ay ngayon ay tahimik na parang nagluluksa sa mga kasalanang natuklasan. Matapos ang pag-aresto kay Don Ricardo, ang buong pamilya ay naharap sa isang bagong realidad. Ang mga crystal na chandelier ay hindi na kasing kumikinang, at ang mga marmol na sahig ay parang nagyayelo sa lamig ng katotohanan. Si Maria Santos, ang dating kasambahay na ngayon ay kilala bilang Agent Maria Santos ng NBI, ay nakatayo sa labas ng korte habang ang kaso laban kay Don Ricardo ay umabot sa wakas. Ang kabanatang ito ay ang pagtatapos ng isang kwento ng katarungan, ngunit ang simula ng isang bagong pag-asa para sa lahat. Sa loob ng korte, ang hukom ay nagbigay ng hatol. Si Ricardo Villanueva ay napatunayang guilty sa money laundering, korupsyon, at pagsasamantala sa mga manggagawa, sabi ng hukom, habang ang kanyang martilyo ay tumunog sa buong silid. Ang mga ebidensyang iniharap ni Maria, mga dokumento, recording at testimonya mula sa mga manggagawa, ay naging susi sa pagbagsak ng imperyo ng korupsyon ng pamilya Villanueva. Ang kumpanya ni Don Ricardo ay inutos na ibalik sa mga manggagawa, nang ngayon ay binigyan ng tamang sahod at benepisyo. Ang mga lupang ninakaw sa probinsya, kabilang ang sa baryo ni Maria sa Batangas, ay ibinalik din sa mga lehitimong may-ari. Ang mga mata ni Maria ay puno ng luha ng kagalakan habang narinig ang hatol, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba. Sa labas ng korte, ang pamilya Villanueva ay naghintay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Si Donna Isabel, na dating puno ng pagmamataas, ay lumapit kay Maria. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Maria, patawarin mo kami. Hindi namin alam ang laki ng kasalanan namin, sabi niya habang yumuko ang kanyang ulo. Si Carlo, na dating mapanghusga, ay tahimik lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinintay ang sagot ni Maria. Si Sofia, na dating adik sa karangyaan, ay nagsabi, Maria, natuto kami dahil sa iyo. Salamat sa aral. Si Maria ay ngumiti ng mahina, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Ang pagbabago ay hindi sa akin nagmula, kundi sa inyong pakilala sa inyong mga pagkakamali, sabi niya. Sa mga sumunod na linggo, ang pamilya Villanueva ay nagsimula ng isang bagong buhay. Si Carlo at Sofia ay nagboluntaryo sa isang charity sa Maynila, tumutulong sa mga mahihirap na pamilya at nagbibigay ng pagkain sa mga bata sa kalye. Si Donna Isabel, na dating hindi marunong magmalasakit,
ay nagbigay ng donasyon sa isang organisasyon na tumutulong sa mga manggagawa. Bagamat si Don Ricardo ay nasa kulungan, ang kanyang pamilya ay nagsikap na ituwid ang mga kasalanan ng nakaraan. Dahil kay Maria, natuto kaming maging mas mabuting tao, sabi ni Sofia sa isang panayam sa lokal na balita, habang ang kanyang mga meta ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Samantala, si Maria ay bumalik sa kanyang baryo sa Batangas, kung saan sinalubong siya ng kanyang pamilya bilang isang bayani. Ang kanyang ama, na dating nawalan ng trabaho, ay ngayon ay nagtatrabaho muli sa muling binuksang pabrika, salamat sa mga pagbabagong isinulong ng NBI. Ang kanyang ina ay niyakap siya, habang sinasabi, Maria, anak, ikaw ang pag-asa ng aming baryo. Sa isang simpleng seremonya sa kanilang komunidad, si Maria ay nakatanggap ng isang parangal mula sa lokal na pamahalaan na kinilala ang kanyang tapang at dedikasyon sa katarungan. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo si Maria sa labas ng kanilang bahay sa Batangas na may mga bituin na kumikinang sa langit, hinawakan niya ang kanyang rosaryo at nagdasal. Panginoon, salamat sa lakas na ibinigay mo sa akin. Ang bawat isa ay may kakayahang magdulot ng pagbabago, kahit gaano kalit ang tingin natin sa kanila. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na dumadaloy sa baryo, na nagdudulot ng inspirasyon sa lahat. Ang kwento ni Maria ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang mga bata sa baryo ay nagsimulang mangarap ng mas magandang bukas, habang ang mga matatanda ay nagkwento ng kanyang katapangan sa bawat pagtitipon. Ang aral ay malinaw. Huwag manghusga sa hitsura o katayuan ng isang tao dahil ang tunay na lakas ay nasa puso at determinasyon. Si Maria, sa kabila ng kanyang simpleng anyo, ay nagpakita na ang bawat isa ay may lihim na kapangyarihan upang baguhin ang mundo. Sa huli, ang mansyon ng pamilya Villanueva ay hindi na simbolo ng kayabangan, kundi ng isang bagong simula. At si Maria, ang dating kasambahay, ay naging isang ilaw ng pag-asa para sa lahat. Ang kwento ng pag-asa ay nagpapatuloy dahil sa bawat puso may kwentong naghihintay na isulat.